Sa Brightburn, Kansas, sina Kyle at Tori ay nagsasama bilang mag-asawa, umaasang sa wakas ay magkakaroon na sila ng anak. Habang nasa loob sila ng bahay, may narinig na kakaibang ingay si Tori kaya agad niya itong siniyasat. Bigla namang yumanig ang buong bahay at nawalan ng kuryente. Sa di kalayuan, nakita nila ang isang napakaliwanag na pulang liwanag. Makalipas ang ilang panahon, nabiyayaan ang mag-asawa ng isang napakagandang sanggol na lalaki. Pinalaki nila ito ng may labis na pagmamahal. Pagkaraan ng 10 years, hinanap ni Tori ang kanyang anak dahil oras na para pumasok sa paaralan. Sumipol siya, at agad namang sumipol pabalik ang bata mula sa kanyang pinagtataguan. Isa pala itong maliit na laro na madalas nilang gawin. Sinundan ni Tori ang tunog hanggang sa kamalig, at bigla na lamang tumalon si Brandon upang gulatin siya. Paglabas nila, pinaalalahanan ni Kyle si Brandon na huwag nang pumunta sa kamalig dahil delikado ito. Sa paaralan, nagtanong ang guro tungkol sa mga bubuyog, at agad na naibigay ni Brandon ang tamang sagot. Binanggit pa niya ang isang uri ng bubuyog na pinipilit ang ibang nilalang na magpalaki ng kanilang mga supling. Dahil napahaba ang kanyang paliwanag, tinukso siya ng isang kaklase at nagtawanan ang buong klase, maliban kay Caitlyn. Sinabi nito kay Brandon na ang mga matatalinong katulad niya ang siyang namumuno sa mundo. Kinagabihan, nagsimulang magningning ng matangkad na pula ang isang bagay sa loob ng kamalig. Kasabay nito, biglang tumigil sa paggana ang radyo ni Tori. Hindi nagtagal, biglang nangisay si Brandon habang natutulog. Napakalakas ng kanyang pangingisay kaya pati ang kama niya ay nanginginig. Akala ni Tori ay may narinig siyang kakaibang ingay, ngunit nang tumigil ang pangingisay ay bumalik na lamang siya sa kanyang pagpipinta. Muling dumilat ang mga mata ni Brandon, ngunit ngayon ay kumikinang na ang mga ito sa kulay pula. Pagkatapos, binuksan niya ang bintana at tumalon palabas, bumagsak sa lupa ng malakas. Muling nakarinig ng ingay si Tori kaya lumabas siya upang tingnan kung ano iyon, ngunit inakala niyang ang umiindayog na swing lamang ang pinagmumulan ng tunog. Nang paalis na siya, bigla niyang naramdaman na may mabilis na tumatakbo sa likuran niya. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga nakasampay na damit, nakita niya ang likod ni Brandon, ngunit agad din itong naglaho. Nagpa siya si Tori na hanapin siya sa kamalig. Doon ay nadatnan niyang may kung ano-anong kakaibang salitang binubulong si Brandon habang pilit na inaalog ang isang nakasarang lagusan na nakakadena. Paulit-ulit siyang tinawag ni Tori, ngunit hindi ito tumigil hanggang sa mahawakan niya ang balikat nito. Nagulat si Brandon sa presensya ng kanyang ina at halatang litong-lito kung bakit siya naroon. Sinabi pa niyang may mga boses siyang naririnig. Inaliw siya ni Tori at ipinaliwanag na malamang ay naglalakad lamang siya habang natutulog. Matapos maihatid muli ni Tori si Brandon sa kanyang kama, muling nagningning ang nakasarang lagusan sa loob ng kamalig. Nang tanungin siya ni Kyle kung ano ang nangyari, sinabi lamang ni Tori na bumaba si Brandon habang natutulog. Kinabukasan, sinubukan ni Brandon na mag-apas ng damo gamit ang lawnmower, ngunit ayaw itong gumana. Dahil sa sobrang pagkainis, ibinato niya ito sa kabilang bahagi ng bakuran nang hindi man lang nahirapan. Natulala siya sa sarili niyang nagawa, at muli niyang narinig ang mahiwagang mga boses. Nang makita niya ang lawnmower, hinawakan pa niya ang umiikot nitong mga talam. Nasira ang makina, ngunit ni isang gasgas ay wala siyang natamo. Pagsapit ng kaarawan ni Brandon, dinala siya ng kanyang pamilya sa isang diner upang magdiwang. Ang kapatid ni Tori na si Merrilee ang school counselor ni Brandon, kaya sinabi niyang isa itong tunay na henyo. Samantala, niregaluhan naman siya ng asawa nitong si Noah ng isang hunting rifle. Ngunit para kay Kyle, hindi iyon angkop na regalo para sa isang bata kaya agad niya itong kinuha. Galit na galit si Brandon at iginiit na ibalik ang kanyang regalo. Malakas niyang sinuntok ang mesa, dahilan upang sabay-sabay na mamatay ang lahat ng arcade machine sa loob ng diner. Dahil dito, sinabi ni Kyle na wala ng dessert at uuwi na sila. Ayaw sumunod ni Brandon kaya hinawakan ni Kyle ang kanyang braso. Ngunit hindi man lang ito natinag sa kinatatayuan, at muling kumislap ang mga arcade machine. Sinabihan ni Tori ang kanyang anak na sundin ang kanyang ama, at sa wakas ay umalis din ang kanilang pamilya, habang pinagmamasdan sila ni Erica, isa sa mga empleyado, ng may pag-aalinlangan. Pagdating sa bahay, pinag-usapan ng mag-asawa ang malaking pagbabago sa ugali ni Brandon. Naalala ni Tori na naging rebelde rin sila noon nang sila ay mga teenager pa lamang. Dahil hindi sila gaanong inalagaan ng kanyang mga magulang, gusto niyang maging mas mabuting ina para sa kanyang anak. Sa kabilang banda, iminungkahi naman ni Kyle na mag-camping sila sa darating na weekend upang makapagpahinga at makapag-relax. Habang nag-aalmusal ang pamilya, hindi pinapansin ni Brandon ang sinasabi ng kanyang mga magulang at tuloy-tuloy lamang siya sa pagkain.
Nang tingnan siya ni Kyle, laking gulat niya nang makitang ninunguyan nito ang tinidor. Agad niya itong hinila palabas sa bibig ni Brandon at nakita nilang baluktot na ang tinidor. Bigla namang natauhan si Brandon at litong-lito sa sarili niyang ginawa. Pumunta si Tori sa silid ni Brandon upang kunin ang kanyang jacket, ngunit nakakita siya ng mga larawang nakatago sa ilalim ng kutsan. Nang dumating si Kyle, sabay nilang sinuri ang mga ito at napansin nilang may mga larawan ng iba't ibang babae na nakasuot lamang ng underwear. Mayroon ding mga nakakadiring larawan ng mga laman loob ng tao, kaya napagdesisyonan nilang kausapin si Brandon sa ibang pagkakataon. Habang nagkakampong sila, kinausap ni Kyle si Brandon tungkol sa mga pagbabagong nangyayari sa katawan habang lumalaki. Ipinaliwanag niyang normal lamang ang makaramdam ng iba't ibang pagnanasa, ngunit ang pinakamahalaga ay ang makahanap ng taong tunay mong mamahalin. Maling naintindihan ni Brandon ang ibig sabihin nito at nagtanong kung kailangan na ba niyang simulan iyon ngayon. Dahil dito, agad na tinapos ni Kyle ang kanilang usapan. Kinagabihan, nagising si Tori dahil sa isang kakaibang ingay. Pagtingin niya, wala na si Brandon sa kanyang higaan. Samantala, mahimbing na natutulog si Caitlyn nang biglang tumugtog ang love song mula sa kanyang laptop. Mabilis niya itong isinara at bumalik sa kama. Ngunit pagtalikod pa lamang niya, muli na namang tumugtog ang musika. Sa pagkakataong ito, pinatungan niya ng ilang notebook ang laptop matapos itong isara. Maya-maya, gumalaw ang kurtina sa likuran niya. Napasigaw si Caitlyn at tinawag ang kanyang ina. Paglingon niya sa bintana, nakita niya si Brandon na nakatayo roon. Ilang sandali lang ay pumasok si Erica sa silid at niyakap ang kanyang anak bago sinilip ang kurtina. Ngunit wala na siyang nadatnang tao roon. Lalong nabahala si Erica nang banggitin ni Caitlyn ang pangalan ni Brandon. Samantala, sa campsite, hinanap ni Kyle at Tori ang kanilang anak hanggang sa matagpuan nila itong nakatayo sa gitna ng kagubatan. Sinabi lamang ni Brandon na lumabas siya para umihi. Pagdating sa paaralan kinabukasan, nagsimulang gumuhit si Brandon ng isang kakaibang kasuotan sa kanyang notebook. Ikinwento naman ni Tori kay Merrilee ang kakaibang ikinikilos ng kanyang anak, ngunit sinabi nitong normal lamang iyon para sa isang batang dumaraan sa puberty. Nang silipin ni Tori si Brandon, nakita niyang gumuguhit ito ng isang kakaibang simbolo, ngunit mabilis niya itong itinago nang mapansin ang kanyang ina. Kinagabihan, narinig ni Kyle ang mga manok na nagkakagulo sa kulungan. Inakala niyang may lobong pumasok kaya kinuha niya ang kanyang rifle at agad na nagtungo roon. Ngunit ang nadatnan niya ay si Brandon na nakatitig lamang sa mga manok. Noong una ay hindi ito sumasagot. Nang tanungin ni Kyle kung ayos lang ba siya, mahinahon lamang itong sumagot, sa tingin ko, bago bumalik sa bahay at matulog. Pagsapit ng hating gabi, muli na namang nagkagulo ang mga manok. Agad na bumalik si Kyle sa kulungan at laking gulat niya nang makitang patay na ang lahat ng mga ito. Tinawagan niya kaagad si Tori, na naniwalang isang lobo ang may kagagawan nito. Ngunit para kay Kyle, si Brandon ang pumatay sa mga manok dahil imposibleng mabuksan ng isang lobo ang nakakandadong kulungan. Gayunpaman, sinabi ni Tori na masyado lamang siyang nag-overreact. Sa gym class, naglalaro ang mga estudyante ng larong tinatawag na Trust Circle, kung saan ipinapasa-pasa nila ang isang kaklase sa pamamagitan ng pagtulak dito. Nang si Brandon na ang turno, tumanggi si Caitlyn na hawakan siya kaya bumagsak siya sa sahig. Dahil dito, nagtawanan ang buong klase. Inutusan ng guro si Caitlyn na tulungan si Brandon, ngunit tumanggi siya at tinawag pa itong many okis. Nang bantaan siya ng guro na ibabagsak siya sa klase, wala siyang nagawa kundi iabot ang kanyang kamay. Ngunit nang hawakan ito ni Brandon, bigla niya itong pinisil ng napakalakas hanggang sa mabali ang kamay ni Caitlyn. Sa himpilan ng pulis, galit na galit si Erica at iginiit niyang ipaaresto si Brandon. Ngunit ipinaliwanag ng mga pulis na isa lamang siyang bata, kaya suspension at counseling lamang ang maaaring ipataw sa kanya. Naitanong ni Erica kung baka isang baliw ang tunay na ina ni Brandon. Ngunit mariing sinabi ni Tori na siya ang tunay na ina nito, sa kanya isinama ang kanyang pamilya at umalis. Pagdating sa bahay, ikinwento ni Tori kay Kyle ang nangyari sa kamalig. Labis ang pagkabigla ni Kyle at sinabi niyang hindi pa kailanman nasaktan si Brandon ng kahit ano, ngunit ngayon ay tila siya naman ang nananakit ng ibang tao. Samantala, patuloy na naririnig ni Brandon ang mahiwagang mga boses, at sa wakas ay naisalin niya ang kahulugan ng kakaibang salita. Ang ibig pala nitong sabihin ay, kunin. Pumunta si Brandon sa kamalig at sinira ang kadena ng nakasarang lagusan. Nang mabuksan ito, tila tuluyan na siyang kinontrol ng mahiwagang puwersang nasa loob. Bigla siyang nangisay habang paulit-ulit na binibigkas ang kakaibang mga salita. Nang makita ni Tori ang pulang liwanag,
Agad siyang tumakbo papunta sa kamalig at laking gulat niya nang makita si Brandon na lumulutang sa ere. Nang tawagin niya ang pangalan nito, biglang naglaho ang liwanag at bumagsak si Brandon sa loob ng hukay, kung saan nasugatan ang kanyang kamay ng isang matulis na piraso ng metal. Bumaba rin si Tori sa hukay at inaliw ang kanyang anak habang nagtatanong ito kung sino ba talaga siya, habang nakatitig sa kakaibang makina na nasa kanilang harapan. Ipinaliwanag ni Tori na ang makinang iyon ay isang sasakyang pangkalawakan na bumagsak sa lugar maraming taon na ang nakalipas, at doon nila natagpuan ang sanggol na si Brandon. Sinubukan niyang kumbansihin si Brandon na anak pa rin nila ito, ngunit nagalit ang bata nang malaman niyang nagsinungaling pala ang kanyang mga magulang tungkol sa kanyang pinagmulan. Agad siyang tumakbo papunta sa bahay at winasak ang kung ano-anong mga gamit bago muling lumabas. Habang umuulan, tuluyan niyang naisalin ang buong mensahe. Ang tunay nitong kahulugan ay, sakupin ang mundo. Biglang nagningning ang kanyang mga mata, at mula rito ay, bumulusok ang napakalalakas na laser. Makalipas ang ilang minuto, ginagamit ni Caitlyn ang kanyang computer nang bigla na lamang itong tumigil sa paggana. Nang isara niya ito, laking gulat niya nang makita si Brandon sa loob ng kanyang silid. Napaiyak siya sa takot habang iniaalok ni Brandon ang dala nitong mga bulaklak. Sinabi pa nito na hindi magtatagal at malalaman ng buong mundo na espesyal siya. Ipinaliwanag ni Caitlyn na ayaw ng kanyang ina na makipag-usap siya rito, kaya sinabi ni Brandon na siya na ang baalang umayos sa problemang iyon. Samantala, sa diner, magsasara na sana si Erica nang makarinig siya ng kakaibang ingay. Napansin niyang may lumitaw na maraming kakaibang simbolo sa mga bintana, ngunit inakala niyang may nangtitrip lamang. Maya-maya, nagsimulang kumislap ang mga ilaw, at biglang nabasag ang isa sa mga ito. Isang matulis na bubog ang tumama sa mata ni Erica. Nang alisin niya ang bubog, bumulwak ang dugo mula sa kanyang mata at halos mawalan siya ng paningin. Habang patuloy na kumikislap ang mga ilaw, napansin niyang may kung anong mabilis na gumagalaw sa kanyang paligid. Agad niyang inundayan ito gamit ang baseball bat upang ipagtanggol ang sarili, ngunit wala itong epekto. Dahil sa matinding takot, tumakbo si Erica papunta sa freezer upang magtago. Ngunit sa kanyang pagkabigla, nakita niyang unti-unting hinihiwa ng isang napakainit na laser ang bakal na pinto ng freezer, hanggang sa tuluyan itong matanggal. Maya-maya, lumitaw si Brandon na suot ang kakaibang kasuotang siya mismo ang nagdisenyo, at agad niyang sinugod si Erica. Kinabukasan, sinabi ni Brandon sa kanyang mga magulang na mas maayos na ang kanyang pakiramdam. Samantala, dumating ang mga pulis sa diner at nadatnan nilang wasak ang buong lugar, ngunit wala si Erica at hindi rin ito sinasagot ang kanyang telepono. Napansin ni Sheriff Gerald ang isang kakaibang marka sa bintana. Hinipan niya ito upang luminaw ang nakaguhit na simbolo. Habang nasa counseling session, tinanong ni Marilee si Brandon kung ano ang pakiramdam niya tungkol sa pagiging ampon. Sinabi ni Brandon na masaya siya rito dahil espesyal siya, at ang tunay niyang mga magulang ay hindi nagmula sa isang hangal na lugar na tulad nito. Ipinagmalaki pa niyang mas nakahihigit siya kaysa sa ibang tao. Nang tanungin siya ni Marilee kung nakokonsensya ba siya sa nangyari kay Caitlyn, iniwasan lamang niya ang tanong. Nakiusap si Marilee na magsabi siya ng totoo dahil kailangan niyang gumawa ng ulat para sa sheriff. Dahil dito, lalo lamang nagalit si Brandon. Kinagabihan, nag-iisa si Marilee sa bahay nang biglang tumunog ang alarm na nakakakita ng kilos sa likod bahay. Ilang sandali lang ay may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya, nakita niya si Brandon. Sinabi nito na huwag na niyang gawin ang ulat dahil wala itong maedudulot na mabuti para sa kahit sino. Ngunit sinabi ni Marilee na trabaho niya iyon at inutusan siyang umuwi na. Ngumiti lamang si Brandon nang nakakatakot at sinabing aalis na siya. Hindi nagtagal, muling tumunog ang alarm kaya lumabas si Marilee upang tingnan ang mga sensor. Pagbalik niya sa loob ng bahay, hindi niya namalayang palihim na nakapasok na pala si Brandon. Nang makahiga na si Marilee sa kanyang kama, dahan-daang lumapit si Brandon sa kanya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating ang asawa niyang si Noah. Habang nagsisipilyo si Noah, may napansin siyang aninong gumalaw sa likuran niya. Sinundan niya ito hanggang sa aparador kung saan natagpuan niya si Brandon. Agad niyang hinubad ang maskara nito. Galit na kinaladkad ni Noah si Brandon palabas ng bahay at pilit itong isinakay sa kanyang pickup truck, habang sinasabing isusumbong niya ang lahat sa mga magulang nito. Bigla na lamang kumislap ang mga ilaw habang isinusuot ni Brandon ang kanyang maskara. Nagsimulang magningning ang kanyang mga mata, at sa isang iglap ay ibinato niya si Noah laban sa pintuan ng garahe. Nang makabawi si Noah, wala na si Brandon. Agad siyang sumakay sa kanyang pickup truck at umalis, ngunit habang nasa gitna siya ng kalsada, biglang tumama si Brandon sa bintana ng sasakyan dahilan upang mawalan ito ng kontrol. Nagawa pang maiwasan ni Noah ang banggaan, ngunit maya-maya ay bigla na lamang tumirik ang kanyang sasakyan.
Sa sandaling iyon, nakita niya si Brandon na lumulutang sa ibabaw ng kalsada, ngunit agad din itong naglaho. Bigla na lamang inangat sa ere ang pickup truck at pagkatapos ay malakas na ibinagsak. Dahil sa tindi ng pagkakabangga, tumama ang panga ni Noah sa manibela at nabasag ito. Ginamit ni Brandon ang dugong tumulo mula kay Noah upang iguhit ang kanyang kakaibang simbolo sa gitna ng kalsada. Samantala, sa bahay, labis ang pag-aalala ni Torre at Kyle dahil hindi pa rin umuuwi ang kanilang anak. Ilang sandali lang ay dumating si Brandon na walang suot na pang-itaas. Sinabi niyang galing lamang siya sa paglalaro ng soccer. Nag-alok si Tori na labhan ang kanyang damit, ngunit sinabi ni Brandon na siya na ang bahala at agad na nagtungo sa kanyang silid. Halata sa mag-asawa na nagsisinungaling siya, ngunit wala silang alam na dapat gawin dahil walang doktor ang maniniwalang isa siyang nilalang mula sa ibang planeta. Biglang nagbalik sa alaala ang gabing bumagsak ang sasakyang pangkalawakan sa kagubatan. Nang gabing iyon, napansin ni Kyle na walang laman ang kanilang kama kaya sinundan niya ang mga kakaibang ingay papunta sa gubat. Doon niya nadatnan si Tori na karga ang isang sanggol sa tabi ng misteryosong sasakyang pangkalawakan. Biglang nagsimulang damogo ang sanggol, at hindi nagtagal ay damogo rin si Tori. Nang tingnan ni Kyle ang bata, nakita niyang nagliliwanag ang mga mata nito. Sa mismong sandaling iyon, nagising si Kyle mula sa bangungot dahil sa isang emergency na tawag. Agad na nagtungo ang mag-asawa sa ospital, kung saan ipinaalam ni Marilee sa kanila ang aksidente ni Noah at ang pagbisita ni Brandon sa kanilang bahay. Kinabukasan, sinabi ni Tori kay Brandon na namatay na si Noah. Ngunit walang kahit kaunting emosyon na ipinakita ang bata. Sinabi lamang niyang wala siyang alam sa nangyari. Hindi siya pinaniwalaan ni Kyle at galit na galit itong sinigawan. Nang tangkaing umalis ni Brandon, hinawakan siya ni Kyle sa braso, ngunit itinulak lamang siya ng bata papunta sa aparador. Matapos paakyatin ni Tori si Brandon sa kanyang silid, hinintay ni Kyle na maligo ito bago lihim na hanapin ang damit na suot nito. Natagpuan niya ito sa likod ng isang dresser at napansin niyang may mga bahid ng dugo. Paglabas ni Brandon mula sa banyo, mabilis na itinago ni Kyle ang damit at nagkunwari pang humihingi ng tawad sa kanyang anak upang hindi ito maghinala. Pagkatapos nito, ipinakita niya ang dagwang damit kay Tori, ngunit tumanggi pa rin itong tanggapin ang katotohanan. Galit na sinabi ni Kyle na hindi na nila tunay na anak si Brandon. Ngunit tumakbo lamang si Tori at hindi na nakinig. Kinabukasan, nakita ni Sheriff Gerald ang larawan ng simbolong natagpuan sa kalsada malapit sa pinangyarihan ng aksidente ni Noah. Doon niya napagtantong kapareho iyon ng simbolong nakita niya noon sa diner. Kinagabihan, isa-isang tiningnan ni Kyle ang lahat ng mga alaala nila ni Brandon at labis siyang nalungkot. Sinabi niya kay Tori na isasama niya ang kanilang anak sa weekend upang subukang ayusin ang kanilang relasyon. Kinabukasan, nagtungo sina Kyle at Brandon sa kagubatan upang mangaso. Samantala, dumating si Sheriff Gerald sa bahay at ipinakita kay Tori ang larawan ng kakaibang simbolo. Ipinaliwanag niyang, tumutugma ito sa initials ni Brandon. Ngunit nagpanggap si Tori na wala siyang alam tungkol dito. Humingi rin ng pahintulot si Gerald na makapasok sa bahay, ngunit pinalayas siya ni Tori. Pagkaalis ng sheriff, agad na tumakbo si Tori papunta sa silid ni Brandon at binuksan ang notebook nito. Labis siyang nabigla nang makita ang parehong simbolo na paulit-ulit na nakaguhit sa bawat pahina. Mayroon ding mga guhit ng kakaibang kasuotan ni Brandon at ng lahat ng taong napatay nito. Sa huling pahina, nakasulat ang mensaheng, sakupin ang mundo, kalakip ang larawan ni Brandon na nagpapakawala ng mga laser patungo sa mundo habang ipinapakita ang sarili na tila isang Diyos. Samantala, sa kagubatan, hinintay ni Kyle na tumalikod si Brandon bago niya ito binaril sa ulo. Ngunit walang epekto ang bala. Sa sobrang takot, mabilis niyang nilagyan muli ng bala ang kanyang rifle. Ngunit pagtingala niya, wala na si Brandon. Agad na tumakbo si Kyle habang nararamdaman niyang may mabilis na gumagalaw sa kanyang paligid. Bigla na lamang lumitaw si Brandon sa kanyang harapan. Suot ang kanyang kakaibang kasuotan. Lumipad ito ng napakabilis at ibinagsak si Kyle sa lupa. Nagmakaawa si Kyle na iligtas ang kanyang buhay habang hawak siya ni Brandon. Ngunit sa halip na kaawaan siya, nagpaputok si Brandon ng mga laser diretso sa kanyang mga mata. Tumagos ang mga ito sa kanyang ulo, dahilan upang agad siyang mamatay. Samantala, sa bahay, humahagulgol si Tori habang paulit-ulit na tinatawagan ang telepono ni Kyle. Nang sa wakas ay may sumagot, inamin niyang tama si Kyle noon. Sinabi niyang ang kanilang anak ang pumatay sa kanilang lahat, ngunit ang sumagot sa telepono ay si Brandon. Sinabi niya kay Tori na wala na si Kyle at nasa bahay na siya ngayon. Pagkatapos ng tawag, agad na dinurog ni Brandon ang telepono. Bigla na lamang nagsimulang yumanig ang buong bahay, at isa-isang nagbitak at gumuho ang mga pader. Dahil sa matinding takot, nagtago si Tori sa ilalim ng mesa habang sinusubukang tumawag sa 911.
Patuloy ang malakas na pagyanig ng bahay at nagsimulang bumagsak ang mga kasangkapan, kaya hindi niya maipagpatuloy ang kanyang tawag. Gayunpaman, agad na naabisuhan si Sheriff Gerald tungkol sa emergency call mula sa bahay nila. Nang huminto ang pagyanig, lumabas si Tori mula sa kanyang pinagtataguan upang humanap ng daan palabas. Ngunit bigla siyang natigilan nang makita niyang lumipad si Brandon at bumangga sa sunod-sunod na pader at pintuan habang papasok sa bahay. Kasabay nito, dumating si Gerald kasama ang kanyang deputy at tinawag ang pangalan ni Tori. Agad siyang tumakbo papunta sa kanila. Ngunit sa isang iglap, sinalpok ni Brandon si Gerald at ibinangga ito sa isang haligi. Sinabihan ng deputy si Tori na magtago at agad na humangi ng backup bago pumasok sa bahay upang maghanap. Nakita niya si Brandon sa may bintana, ngunit sa isang kisap mata lamang, mabilis itong naglaho at muling lumataw sa kanyang likuran. Paulit-ulit niyang inihampas ang deputy sa kisame hanggang sa mapatay ito, saka itinapon ang bangkay palabas ng bintana. Samantala, nagtago si Tori sa ilalim ng kama. Habang naroon siya, narinig niyang sumisipol si Brandon, katulad ng laro nilang mag-ina noon. Nakikita niya ang mga paa nitong lumulutang habang hinahalughog ang silid bago ito umalis. Nang gumapang palabas si Tori, biglang bumalik si Brandon at sumilip sa ilalim ng kama. Ngunit nakatakas na si Tori sa pamamagitan ng pagdaan sa bintana. Kumapit siya sa gilid nito, ngunit dumulas ang kanyang kamay at malakas siyang bumagsak sa lupa. Nasugatan ang kanyang kamay, at doon niya naalala na ang metal mula sa sasakyang pangkalawakan ang tanging bagay na kayang makasugat kay Brandon. Habang tumatakbo si Tori, lumipad si Brandon palabas ng bahay at dumaan mismo sa bubong. Nakarating si Tori sa kamalig, ngunit nagsimula rin itong manginig dahil paulit-ulit itong binabangga ni Brandon. Nang paganahin niya ang sasakyang pangkalawakan, labis siyang natakot nang makita ang hiniwa-hiwalay na bangkay ni Erica na napapalibutan ng kakaibang simbolo. Kumuha siya ng isang piraso ng metal mula sa sasakyang pangkalawakan, pagkatapos ay tinawag si Brandon at sumipol, na kunwari ay gusto lamang niyang makipaglaro. Narinig niyang sumipol din pabalik si Brandon. Paglingon niya, nakita niya itong nakatayo sa kanyang likuran. Sinabi ni Tori kung gaano niya kamahal ang kanyang anak bago niya dahan-daang alisin ang maskara nito. Habang patuloy niyang sinasabi ang kanyang pagmamahal, sinabi naman ni Brandon na gusto rin niyang gumawa ng mabuti. Niyakap siya ni Tori habang umiiyak at palihim na naghahanda upang saksakin siya gamit ang metal. Ngunit agad itong napigilan ni Brandon at walang kahirap-hirap na naagaw ang sandata mula sa kanya. Pagkatapos nito, galit na hinawakan ni Brandon si Tori at mabilis na lumipad pataas, dumaan sa bubong at umabot hanggang sa kalangitan. Pagdating nila sa ibabaw ng mga ulap, binitiwan niya si Tori at pinanood itong bumagsak hanggang sa mamatay. Sa mismong sandaling iyon, may isang eroplano na lumipad malapit sa kanilang kinaroroonan. Kinabukasan, natuklasan ng FBI na bumagsak ang eroplano sa mismong bahay ni Toray. Dahil sa napakalakas na pagsabog, nabura ang halos lahat ng ebidensya ng mga naganap na pagpatay. Wala ni isang pasahero ang nakaligtas. Ngunit sa mga labi ng bumagsak na eroplano, nakita pa rin ang kakaibang simbolo ni Brandon. Iniligtas ng mga bumbero si Brandon, na nagpapanggap lamang bilang isang kawawang biktima ng trahedya. Makalipas ang ilang panahon, sunod-sunod na mga sakuna ang nagsimulang lumabas sa balita. Hindi alam ng mga awtoridad kung sino ang may kagagawan ng mga ito, ngunit madalas na nakikitang tumatakas sa bawat pinangyarihan ang anino ni Brandon. Maging sa isang napakalawak na bukirin, sinunog niya ang kanyang simbolo sa lupa. Samantala, isang conspiracy theorist sa internet ang nagbabala sa buong sangkatauhan tungkol sa pagdating ng mga nilalang mula sa ibang planeta. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Dark Nero, Natry Arellano, Shanae, Edgar Realon, Kobe H.K., Oliver Geronimo, Liza Tinambakan, Hasnur Laguindeb, iShow Speed, King Paul Reyno, Esther from Sorsogon City, Wilfredo Habaitan, Richard Torilo from Philippines, at Rose Vana Javier from Ciudad de Strike, Cavite City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.